Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa isang baklang parlorista na si Barbie, na kilala bilang mapagmataas at masama ang ugali. Hanggang sa nagbago ang buhay niya nang dumikit sa kanya ang mutya ng kuko. Isang mutya na may kasamang sumpa kung saan tuwing bilog ang buwan ay nag-aanyo siyang taong tuko. At upang mawala ang sumpa, kailangan makagawa ni Barbie ng isang kabutihan. Magagawa bang maging mabuti ni Barbie upang mawala ang sumpa at ang mutya? Magtatagumpay ba siyang ibalik ang dati niyang buhay bago siya maging biktima ng mga aswang na gumagala sa kanilang lugar? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano ba, Panying? Bakit ang bagal-bagal mo kumilos? Ang slow-slow mo talaga. Dati ka bang pagong? Gabing-gabi na. I need to go home na. Kung tinutulungan mo kaya ako, Barbie, para matapos tayo kagad, pambihira ka oh. Ganun ba? O sige, di tutulungan kita, pero bukas wala ka ng trabaho ha, Kerry? Joke lang, Barbie. Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Siyempre, mag-relax ka lang dyan. Kasi ikaw ang boss at ikaw ang masusunod. Kapag hindi ako nakaabot sa pinanonood kong telenovela, si Santi ka talaga sa akin. Diyos ko, malalaman na ng bidang lalaki na yung baliw na sunog ang mukha ang asawa niya. Nasa exciting part na ang pinapanood ko, kaya bilisan mo na dyan, Panyeng. Oo na. Matatapos na ako sa pagsasarado nitong parlor mo, boss. Maarteng itinirik ni Barbie ang kanyang mga mata at napapadyak pa siya. Nasa labas na sila ni Panying ng kanyang salon. Gabi na at nagsasarado na sila ng kanyang assistant na si Panying, na isang binata na kilala sa pagiging mabait pero walang itsura. Si Barbie o Brando sa totoong buhay ay isang baklang lumaki sa hirap. Itinakwil siya ng kanyang mga magulang dahil sa pagiging bakla niya. Kaya nang maglayas siya ay isinumpa niya na babangon siya sa lusak na kinasadlakan niya noon. Nagsumikap siya sa buhay. Pumasok siya bilang isang hairstylist sa isang kilalang salon sa syudad. Nang matutunan niya ang lahat ng dapat niyang matutunan, ay nag-ipon siya ng pera. Naghanap siya ng lugar na pwede niyang pagtayuan ng sarili niyang salon. At nang makarating siya sa San Roque, ay doon na niya naisipan na itayo ang kanyang negosyo. Naging mabilis ang paglago ng negosyo ni Barbie. At dahil doon, nakapagpatayo siya ng sarili niyang bahay sa San Roque at masasabi niya na siya ang pinakamayamang tao roon. Matapos maisarado ni Panying ang salon, ay nagmamadaling naglakad si Barbie. Nakasunod sa kanya si Panying habang bitbit ang kanyang bag. Ay nako! Imbierno talaga! Kasalanan mo talaga kapag hindi ko naabutan ang pinapanood ko, Panyeng! Sa kasalanan mo kapag pinagsamantalahan ako ng mga kalalakihan dito sa daan. Ang dilim-dilim pa naman, oh! Wow! Pagsasamantalahan ka agad, hindi ba pwedeng hold up muna para mas kapani-paniwala? Aba bakit? Hindi ba ako kaakit-akit? Hindi ba ako maganda, ha? Wala akong sinabi, Barbie, ha? Pero may naririnig ako na mukha ka raw tuko. Aba? Sinong dalahirang nagsabi niyan at babalatan ko talaga ng buhay? Ikaw, Panying, ha? Masyado ka na nasasanay sa pagsagot-sagot sa akin, ha? Saka wag mo akong binibwisit. Lalo na talo ko dun sa sinalihan kong beauty contest kahapon sa kabilang barangay. Bwisit ng mga judges yon. Ang ganda-ganda ng sagot ko sa Q&A portion Tapos pinanalo pa nila yung mas maganda daw kuno sa akin. Kitang-kita naman ang lahat ng beauty ko. Carmine sana silang lahat. Tumama sana sa paa ng lamesa ang hinliliit nila sa paa.
Beauty contest kasi ang sinalihan mo, Barbie. Hindi quiz bee. At bakit? Wala ba akong beauty, ha, Panyeng? Kaunti na lang talaga, ha? Ay nako, bibinggo ka na sa akin. Akmang magsasalita pa sana si Panying, pero biglang napahinto si Barbie sa paglalakad. Tinakpan niya ang bibig ni Panying para hindi na ito makapagsalita. Mabilis at may inis na inalis ni Panying ang kamay ni Barbie sa bibig nito. Uy, ano ba yan, Barbie? Ang baho naman ng kamay mo. Saan mo ba yan pinangahawak? Tumahimik ka, ha? Sa tingin ko ay buwabawi sa akin si Lord. Look, Panyeng, may guwapong lalaki sa unahan natin. Kinilig si Barbie nang makita niya ang isang lalaking nakatalikod sa kanilang unahan. Ilang metro lang ang layo nun sa kanila. Walang suot na pang-itaas ang lalaki. Tanging maong na pantalon ang suot nito. Kahit nakatalikod yun, ay sigurado si Barbie na gwapo ang lalaki. Huwag mong sabihin na dito ka pa sa kalsada bubuka ka. Shut up! Baka kailangan niya ng help ko. Wait lang, ha, lalapitan ko lang siya. Dito ka lang, huwag kang aalis. Agad na inilabas ni Barbie ang kanyang makeup kit. Naglagay siya ng face powder at pulang lipstick. Ginulo niya ng bahagya ang kanyang buhok upang magmukha siyang animalistic. Matapos yun ay pa-sexy siyang naglakad palapit sa nakatalikod na lalaki. Nang nasa likod na siya nito ay napanganga siya dahil sa maganda nitong likod. Kinalabit niya ang lalaki sa braso pero hindi naman lumingon ang lalaki sa kanya. Pogi, kailangan mo ba ng help? Nawawala ka ba? Pwede kong ituro sa iyo ang tamang daan. Sa puso ko. Ay. Kinikilig na tumili si Barbie na akala mo ay kinikiliti ang kanyang singit. Oy, nagbibiro lang ako, ha? Baka ma-offend ka. By the way, Highway, my name is Barbie. Meron akong salon na super successful at may sarili din akong house at milyones sa bangko. Napangiwi si Barbie dahil hindi man lang gumagalaw ang lalaki. Sandali lang. Estatwa ba ite at hindi gumagalaw? Hoy, Pogi, humarap ka naman sa akin, no? Ipakita mo naman sa akin ang face value mo. Sige na. Marahang humarap ang lalaki kay Barbie. Gumuhit ang napakalaking ngiti sa mukha niya dahil inasahan niya na napakagwapo ng lalaking yon. Ngunit napawi ang ngiti ni Barbie nang makita niya ang itsura ng lalaki. Namumula ang mga mata nito at bagyang nakanganga habang naglalaway. Kitang-kita niya ang matutulis nitong mga ngipin. Isang malakas na pagsigaw ang kumawala sa lalamunan ni Barbie. Sa sobrang takot niya, ay hindi na niya nagawang makagalaw. Sasakmali na siya ng lalaki pero mabilis na lumapit si Panying at hinila siya nito sa braso. Mabilis silang tumakbo, palayo sa lalaki. Dahan-dahan lang, Panying! Naka-high heels ako, ano ba? Baka matapilok ako! Bilisan mong tumakbo kung ayaw mo malapa ng lalaking yon! Hindi na sila lumingon sa likuran nila dahil sa takot na baka nakasunod sa kanila yung lalaki. Nang makarating na sila sa bahay ni Barbie, ay agad na isinarado ni Panying ang pinto. Napasandal si Panying sa pinto habang si Barbie ay nagtungo sa kusina upang uminom ng malamig na tubig. Nang puntahan siya ni Panying sa kusina, ay nanginginig pa rin ang buong katawan niya dahil sa labis na takot. Panying, OMG! Anong nilalang yung nakita natin kanina? Bakit ganun ang mukha niya? Mukha siyang halimaw, nakita mo ba? Ay, nako, Diyos ko. Alam kong ikaw lang ang makakasagot niyan dahil kamukha mo siya. Wow, ha? Talaga nagawa mo pang manlait kahit muntik ka ng malapa ng aswang, ha? Ano ka mo? Aswang? Anong aswang ang sinasabi mo dyan? Hindi mo ba alam ang chismis na kumakalat dito sa San Roque ngayon? Sorry, pero wala akong alam sa mga chismis-chismis na yan. Wala akong time sa mga ganyang bagay dahil busy ako sa pagpapayaman, no? Eto na nga, makinig ka kasi. May kumakalat na chismis
na meron daw mga aswang dito sa San Roque. May mga naging biktima na sila. Tulad nung anak ni Aling Cora na buntis. Natagpo ang patay dun sa damuhan sa likod ng bahay nila. Wakwak ang tiyan at wala na ang baby. Napakaganda pa naman ng anak na yun ni Aling Cora. Tapos, ang dami ring alagang hayop na natatagpo ang patay sa umaga. So, ang ibig mo ba't sabihin aswang yung lalaki kanina? Yung ba ang gusto mo sabihin sa akin, ha, Panying? Ano pa nga ba, Barbie? Sigurado ko na aswang yun. At kung hindi agad kita nahila palayo kanina, aba, malamang kwento ka na ngayon, malamang nilalapa ka na nun hanggang ngayon. Dapat nga, magpasalamat ka sa akin eh. Aba. At bakit naman ako magte-thank you sa'yo? FYI lang ha. Personal julalay kita, kaya dapat lamang na ipagtanggol mo akyas. At kailan pa napasama sa gawain ng isang alalay ang maging bodyguard? Ngayon lang, bakit? Idadagdag ko na sa job description mo ang pagiging bodyguard ko. Angal ka? Wow, tapos walang dagdag na sahod. Ayoko kung ganyan ano. Kung gusto mo, kumuha ka ng bodyguard mo talaga. Okay. Diyos ko, nakakaloka ka. Dadagdagan na kita ng sahod at may night differential pa. Sus, kulang yon. Ibubuwis ko ang buhay ko, tapos dagdag sahod lang. Okay, sige. Diyos ko, meron kang isang sako ng bigas every month, pero luto na. Yan! Ganyan dapat. Sige, payag na akong maging bodyguard mo, Barbie. Poprotektahan kita sa lahat ng mga aswang. Okay, but anyway, masyado nang mahaba ang gabing ito. Magbo-beauty sleep na ako. Ikaw na ang bahala dito, ha? Make sure na nakalaklat ng pinto at bintana at walang aswang ang makakapasok. Maliwanag? Yes po, Madam Barbie. Sumaludo pa si Panying kay Barbie. Inirapan pa ito ni Barbie at saka siya pumasok sa kanyang kwarto. Nang makapagpalit na siya ng damit, ay humiga na siya sa kanyang kama. Binalot niya ang sarili niya sa kumot at bumalik sa alaala niya ang muka ng nakakatakot na lalaki kanina na muntik na siyang sakmalin. Halos hindi makatulog si Barbie ng gabing yon. Naisip niya na kung nagtagumpay ang lalaking yon na patayin siya, ay sigurado siya na hindi na niya ma-enjoy ang lahat ng katas ng pinaghirapan niya sa loob ng napakaraming taon. Nang sumunod na araw, pagkagising ni Barbie, ay dumiretso siya sa kusina. Naabutan niya roon si Panying na abala sa pagluluto ng kanilang almusal. Kasama niya sa bahay si Panying. Sa pagkakaalam niya, ay ulilang lubos na si Panying kaya wala itong tirahan. Ilang taon na niyang kasama si Panying at kahit ito lang ang may lakas ng loob na sagutin siya, ay hindi niya ito sinisisante dahil sa lahat ay ito lang ang kanyang mapagkakatiwalaan. Matapos magluto si Panying ay naghain na ito. May pritong itlog, hotdog at pandesal sa lamesa. Pinagtimpla na rin siya ni Panying ng kape at saka sila nagsimulang kumain. Barbie, alam mo ba nung bumili ako kanina ng pandesal dun sa may panaderia, narinig ko ang usap-usapan ng mga tsismosa dun tungkol sa aswang. Ano? Ano naman tungkol sa aswang na yan? May pinatay na naman ng aswang kagabi. Kilala mo ba si Melody? Teka, si Melody? Yung retokadang bakla na tumalo sa akin sa beauty contest? Siyang aswang? Nako! Sabi ko na nga ba't may tinatago ang bruhang yon? Maganda nga pero halimaw naman pala. Hindi si Melody ang aswang, kundi siya ang nabiktima ng aswang kagabi. Natagpuan daw ang bangkay ni Melody sa bakanting lote. Wakwak ang tiyan at puro kalmot ang muka. Ang sinasabi pa nga ng mga tsismosa, alam na nila ang pattern ng pagpatay ng aswang dito sa San Roque. Aba. Upgraded na pala ang mga tsismosa di Tay, ha? May nalalaman pa silang pattern. Ang sabi nila, napansin nila na ang pinapatay lang ng mga aswang ay yung magaganda. Yung anak ni Aling Cora, si Melody, at may isa pa na naunang biktima na maganda rin.
Yung dalagang nakatira malapit dun sa may ilog? Napahawak si Barbie sa dibdib. Bagya siyang nahirapan huminga nang biglang bumaha ang takot sa kanya. OMG, Panyeng! I think hindi na ako lalabas ng bahay ko. Baka ako na ang susunod na maging biktima ng aswang. I'm sure na malulungkot ang buong San Roque kapag na-deads ako kasi mababawasan na maganda dito. Hehehe, nagjo-joke ka ba? Tatawa na ba ako ng malakas ha, Barbie? Huwag kang mag-alala, kasi kung magaganda ang puntirya ng mga aswang, aba malamang, ikaw ang matitirang buhay dito sa San Roque. Hoy, alam mo Panyeng ikaw ha, ayoko maging kriminal, pero gusto kitang saksakin ng paulit-ulit mga 100 times. Diyos ko ha, hindi mo ba nakita kagabi? Muntik na akong atakihin ng aswang? Ibig sabihin, maganda ako. Baka kasi mababa ang taste ng aswang na yun, kaya gusto kang kainin. Panyeng ha, kahit kailan talaga, wala kang kasupo-suporta sa akin. Isa pa talaga at papalitan na talaga kita. Diyos ko, bilisan mo na nga dyan at ipag-init mo ako ng tubig para sa panligo ko. At ang gusto ko, sa gasera ka magpakulo ng tubig ha. Mataray na inirapan ni Barbie si Panying na tinawanan lang siya. Ngunit hindi pa rin nawala ang kaba at takot niya. Matagal na niyang naririnig ang kwento ng aswang sa kanilang lugar at hindi niya yun noon pinapansin. Pero nagbago ang lahat nang siya mismo ang nakakita sa aswang at muntik pa siyang maging biktima. Matapos mag-almusal ay nag-asikaso na si Barbie sa pagpunta sa kanyang salon. Maya-maya pa ay magkasama na silang umalis ni Panying. Dahil mainit ay pinapayungan siya ni Panying habang naglalakad at may naalala si Barbie. Oo nga pala, Panyeng, yung mga dumating pala na painting sa salon ko kahapon, nailagay na ba ng mga staff ko? Oo, nag-text na sa akin si Aida kanina. Ang sabi nila ay nilagay na raw nila Lorna at Fe ang mga paintings sa mga gusto mong pagsabitan sa mga yon. Naku lang talaga. Subukan lang nila na hindi nila nilagay yon sa mga lugar na sinabi ko sa kanila kahapon. Kakalbuin ko silang mga bakla sila. Alam mo Barbie, bakit kaya hindi mo subukan maging mabait kahit minsan? Parang puro kasamaan lang nagagawa mo eh. Tandaan mo, muntik ka nang mamatay kagabi. Gusto mo bang mawala dito sa mundo na ang mga naaalala ng tao sa'yo puro kasamaan ng ugali mo? Wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao sa akin, no? Kapag patay na ako. Saka, wala kang pakialam kung masama ang ugali ko. Ganito ako May magagawa ka ba? Hindi ako naniniwalang ganyan talaga ang ugali mo, Barbie. Pakiramdam ko, may dahilan kung bakit masama ang ugali mo. Pwede ba, Panyeng? Wala akong panahon sa sermon mo, no? Malahimik ka nga dyan. Saka ayusin mo ang pagpapayong sa akin, ayokong umitim. Kasi masasayang ang nilalaklak kong guta. Hindi na nagsalita pa si Panying hanggang sa makarating sila ng salon. Pagpasok nila ay agad na bumati kay Barbie ang 3 bakla na nagtatrabaho sa kanyang salon. Yumukod pa ang mga yon. Ang mga yon ay sina Aida, Lorna at Fe. Ang 3 ay puro galing sa probinsya na siya mismo ang nag-train. Inilibot ni Barbie ang kanyang mga mata sa kabuuan ng salon. Tumangu-tangu siya dahil malinis at maayos ang mga gamit. Alam kasi ng mga staff niya na ayaw niya ng kalat, dumi at magulong lugar. Barbie, ang mabuti pa tignan mo na muna yung mga painting para makita mo kung nasa tamang lugar ba, para kung mali ang pagkakalagay, maayos na kagad. Sinamahan si Barbie ni Panying sa pagtingin sa mga painting. Hanggang sa napahinto siya at itinuro ang inakala niyang painting na nakasabit sa dingding. Teka, saan galing ang painting na to? Napakapangit naman ito. Hindi ba sabi ko huwag kayong maglalagay ng kung ano-ano dito sa aking salon nang walang approval ko, ha? Ang pangit-pangit nito. Tanggalin niyo nga to. Hindi naman painting yan, Barbie. Salamin yan. Yung nakikita mo, refleksyon mo yun. Ay, ganun ba? Kahit na, tanggalin nyo yan. Ang dami na nga salamin dito tapos dinagdagan nyo pa.
Hindi talaga kayo nag-iisip, mga walang utak. Kisa ka pa, Panying. Etsyosera ka. Nagmamadaling kumilos ang 3 baklang staff. Pinagtulungan ng mga ito na alisin ang salamin. Kasing bigat ba ng martilyo ni Thor ang salamin na yan, ha? At kailangan na 3 pa kayo magtulong-tulong? Hayaan niyo na si Aida dyan. Kayong Lorna at Te, magwalis na lang kayo sa balkonahe. Sige na. Barbie, wala naman tayong balkonahe. Pwes, magpapagawa ko ngayon din para may walisan sila. Ay nako, nakakaloka. Nakakaimbyerna ang umagang ito. Naiinis na naglakad si Barbie papunta sa kanyang opisina at doon ay nagkulong siya habang nakatutok sa kanya ang electric fan. Kulang na lang ay lamunin siya kanina ng lupa sa labis na kahihiyan. Sa kagustuhan niya kasing makahanap ng mali sa mga tauhan niya, ay napagkamalan niyang pangit na painting ang salamin. Ngunit maya-maya ay lumamlam ang mga mata ni Barbie. Bigla niya kasing naalala ang sinabi kanina ni Panying na alam nitong may dahilan kung bakit masama ang kanyang ugali. Well, totoo naman ang sinabi mo, Panying. May malalim talagang dahilan kung bakit ganito ako. Ayaw mang balikan ni Barbie ang nakaraan, ay hindi niya na yon napigilan. Bumalik sa alaala niya ang mga naranasan niya matapos siyang itakwil ng kanyang mga magulang. Matapos niyang maglayas at mapadpad siya sa syudad, ay samot-saring hirap ang kanyang naranasan. Naranasan niyang mamalimos at matulog sa kung saan-saan. May mga araw na akala niya ay mamamatay na siya sa labis na gutom. Sinubukan din ni Barbie na pumasok ng trabaho, pero lahat ng naging amo at katrabaho niya ay palagi siyang tinutukso at ginagawang katatawanan dahil sa isa siyang bakla. May isang beses din na pumasok siyang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Doon niya naranasan na saktan ng pisikal nang dahil lamang sa maliit na pagkakamali. Kaya nang makaalis siya sa pamilyang yon, ay ipinangako niya sa kanyang sarili na wala ng kahit na sino ang makakapanakit pa sa kanya. At naniwala siya na mangyayari lamang yon kung magiging matigas ang kanyang puso. Naputol ang pagbabalik tanaw ni Barbie nang may narinig siyang ingay sa labas. May isang lalaking nagsasalita gamit ang megaphone. Na-curious siya, kaya lumabas siya ng kanyang opisina. Lumabas siya at sumunod sa kanya si Panying at ang 3 bakla. Nakita nila ang kapitan ng kanilang lugar na si Kapitan Raul. Nakasakay ito sa likod ng isang pick-up truck habang may hawak na megaphone. Ano na naman paandar ito ni Kapitan Raul? Diyos ko, ha? May sinasabi yata, Barbie, tungkol sa aswang. Mga mahal kong kababayan, mag-iingat po kayong lahat dahil sa mga gumagalang aswang tuwing gabi. May nabiktima na naman po sila kagabi at nakakalungkot na isang buhay na naman ang nawala. Protektahan po natin ang isa't isa at huwag kayong mag-alala dahil nagro-ronda ang ating mga tanod tuwing gabi upang masiguro ang kaligtasan nating lahat. Diyos ko, ha? As if may ginagawa talaga mga tanod. Napadaan ako nung isang gabi sa barangay hall. Diyos ko po, nakita ko nag-iinuman yung mga tanod. Ano ka ba? Huwag ka maingay, baka marinig ka ni Kapitan eh. Ano naman kung marinig niya? Maganda nga yun, ano? Para malaman niya ang totoo. Ang dapat sa mga tanod na yun pinapalitan. Sayang lang ang pinapasahod sa kanila. Nang makalagpas na si Kapitan Raul sa salon ni Barbie, ay pumasok na sila sa loob. Naupo siya sa couch at kumuha ng magazine. Abala na sina Aida, Lorna at Fe sa mga nagpapagupit. Tumabi sa kanya si Panying at agad siyang umusog palayo rito. Ano ba, Panying? Ang lawak-lawak nitong couch tapos sa akin ka pa talaga tumabi. Lumayo-layo ka nga at naaalibadbaran ako sa iyo eh. Grabe ka naman sa akin, Barbie. Kung itaboy mo ko para akong may nakakahawang sakit ah. Iyang kapangitan mo ang baka nakakahawa, kaya please lang, ayoko maging agling kagaya mo, no? Makapagsalita naman to. Akala mo ang ganda-ganda. Ano? May sinasabi ka?
Oo, wala po. Ang sabi ko, hindi ka ba natatakot sa mga aswang? Ano kaya kung agahan na natin ang pagsasarado dito sa salon para makauwi tayo ng maaga? Nakakatakot na kasing umuwi ng gabi. Baka maulit yung nangyari sa atin kagabi na nakasalubong tayo ng aswang. Ano ba silbi ng pagiging bodyguard mo kung hindi mo ako poprotektahan, di ba? Saka minsan, may mga nagpapagupit pa rin kahit gabi na. Yung mga kalalabas lang ng work, o di ba? Kaya hindi ako mag-a-adjust ng oras para sa aswang na yun, ano? Kung gusto nila, sila ang mag-adjust at sa madaling araw na lang sila mambiktima. Huwag sa oras na bukas pa ang aking salon. Nako, tumigil siya, no? Siyempre naman, Barbie. Nag-aalala rin naman ako kina Aida at Lorna at Pe. Kapag ang mga yan nabiktima ng mga aswang, aba, paano na tong salon mo? Madali lang maghanap ng kapalit nila. Saka, asa pa sila na bibiktimahin sila ng mga aswang, no? Di ba ang sabi mo magaganda lang ang inaatake ng mga aswang na yon. Ako pa, paniguradong pwedeng maging biktima. Kaya, galingan mo ang pagprotekta sa akin, Panying, ha? Kapag ako namatay lang talaga dahil sa mga aswang, Diyos ko, sinasabi ko talaga sa'yo, gabi-gabi kitang mumultuhin, hindi kita patatahimikin. Ayos. Di magiging multong bakla ka na. Hoy, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Panying, ha? Sungangain kita Pero seryoso na ako, Barbie. Sa tingin mo, ay kaya tayong protektahan ni na Kapitan Raul at ng mga tanod? May laban kaya sila sa mga aswang? Nako, puro papogi lang naman ng Kapitan Raul na yun, ano? Palibhasa, malapit na ang eleksyon. Wala naman talaga siyang ginagawa. Kunwari, concern. Pero tuwing gabi, nandun lang siya sa bahay niya at mahimbing na natutulog. Ang dapat nga turuan niya ng self-defense ang mga tao. O kaya, mag-hire siya ng mga magaling na aswang slayer. O kaya ay antingero. Yun ang paharapin niya sa mga aswang. Hindi salita at pangako ang kailangan ng mga tao, kundi aksyon. Nagtaka si Barbie nang biglang tumayo si Panying at pumalakpak. Teka, ano yan? Bakit may pa-standing ovation ka pa dyan? Ang ganda kasi ng sinabi mo Alam mo, pwede ka nang tumakbo. Tumakbo bilang kapitana? Alam mo, pangarap ko rin yan. Gusto ko kasi na tatawagin nila akong Kapitana Barbie. O di ba bongga? Pero wait nga lang, kasi nagugutom na ako. Tumingin ka nga ng merienda doon sa tindahan ni Aling Beverly. Kapag may lumpiang gulay, ibili mo ako, ha? Inabutan ni Barbie ng pera si Panying at agad itong tumalima. Habang naghihintay kay Panying, ay nagbasa-basa ng magazine si Barbie. Kahit ang totoo, ay wala roon ang kanyang atensyon. Inisip pa rin niya ang panganib na nakaamba sa kanilang lahat dahil sa mga aswang. Wala pa siyang planong mamatay dahil marami pa siyang nais i-achieve sa buhay. Gusto pa niyang mapalago ang kanyang salon at makapag-travel sa iba't ibang bansa. Isa pa sa gusto niya ay mahanap ang lalaking mamahalin siya ng tapat sa kabila ng pagiging bakla niya. Lumipas pa ang ilang minuto at halos isang oras na ay wala pa rin si Panying. Hindi ganun kalayo ang tindahan ni Aling Beverly, kaya imposibleng hindi agad ito makabalik. Pambihira naman yan, oo, so tagal. Saan naman kaya nagpunta ang Panying na yon? Nagwawala na mga anaconda sa tiyan ko Nagdesisyon si Barbie na lumabas upang sunduin si Panying sa tindahan ni Aling Beverly. Ngunit pagdating niya roon ay sarado na ang tindahan. Nagkaroon siya ng hinala na baka kung saan-saan naghanap ng lumpiang gulay si Panying, kaya wala pa rin ito sa salon. Naiinis na naglakad si Barbie pabalik. Mas lalo pang uminit ang ulo niya dahil sa gutom na kanyang nararamdaman. Sa kanyang paglalakad ay isang matandang babae ang humarang sa kanya. Sira-sira ang suot nitong damit at napakadungis nito. Nanggigitata ang mahaba nitong buhok na kulay puti. Nanginginig ito at kung hindi dahil sa hawak nitong tungkod ay baka natumba na ito. Lola, tumabi ka nga sa dadaanan ko at gutom ako. Baka makain ko kayo nang wala sa oras. Asensya ka na. Nagbabakasakali lang ako na. Baka mabigyan mo ako ng konting tulong.
Ilang araw na akong hindi kumakain. Nagugutom na ako. Baka pwede mo akong bigyan ng pera para pambili ng pagkain. Ay, hindi po ako charity, no, para bigyan kayo ng tulong. Saka, hindi nyo ba alam na may batas na bawal magbigay ng limos sa mga pulubi? Pero hindi naman ako pulubi. Sadyang ako ay nagugutom lang. Wow, talaga ba? Sa itsura nyong yan, hindi kayo pulubi? Ang in denial nyo naman po pala, Lola. Sige na, bili lamang ng pagkain. Ang ganda-ganda mo pa naman. Sigurado ko na maganda rin ang kalooban mo. Napangiti si Barbie at tumirik ang mata niya sa saya nang tawagin siya ng matandang babae na maganda. Nako ha? Sure ka ba, Lola, na maganda ako? Baka naman binubola nyo lang ako, ha? Ay, hindi. Totoo ang aking sinasabi. Napakaganda mo. Akala ko nga artista ka. Nako, Lola, ikaw talaga, ha? Lakasan mo naman ang pagsasabing maganda ko para maraming makarinig. Well, anyway, dahil sinabihan mo akong maganda, ay bibigyan kita ng datuong. Inilabas ni Barbie ang coin purse sa bulsa ng suot niyang palda. Kumuha siya ng 5 piso at inabot sa matanda. Napangiwi ang matanda pagkakita sa baryang nasa palad nito. Nagulat si Barbie nang biglang itinapon ng matandang babae ang 5 piso sa paanan niya. Ay, kaloka! Lola, ano ba? Masama magtapon ng pera, no? Grabe naman kayo. At anong ba ibibili ko sa 5 piso? Sa tingin mo ba mabubusog ako sa halagang binigay mo? Aba, Lola, ha? Makakabili na kayo niya ng fishball. Saka demanding nyo naman. Kayo na nga ang binibigyan ang choosy nyo pa. Bigyan mo na labag ako ng pagkain. Sige na. Ayoko nga. Attitude naman pala kayo Diyan ka na nga. Bahala ka na sa buhay mo. Sinisira nyo ang araw ko. Lalagpasan na sana ni Barbie ang matandang babae. Ngunit bigla siya nitong hinawakan sa braso. Naramdaman niya ang magaspang nitong palad sa kanyang balat. Nandidiring itinulak ni Barbie ang matandang babae. Napaupo ito sa nakatambak na mga basurahan sa gilid ng kalsada. Diyan ka na babagay sa basura kasi parehas kayong mabaho. Saka please lang, ha? Don't touch me. Ba kung anong mikrobyo pa ang naipasa mo sa akin, no? Nakakadiri ka. Hindi nagsalita ang matandang babae. Marahan itong tumayo habang matalim ang mga matang nakatingin kay Barbie. Kinilabutan si Barbie sa paraan ng pagkakatingin ng matanda sa kanya. Bahagya pa siyang napaatras. Lola, ha? Hindi ko gusto yung tingin niyo sa akin. Sasaktan niyo ba ako? Huwag mo nang subukan. Kaya kitang karatihin, sige ka. Bakla ka. Napakasama ng ugali mo. Hindi ka na naawa sa matandang katulad ko. Sigurado ako na mas matindi pa rito ang ginagawa mo sa ibang tao. Kaya ang dapat sa'yo ay pinarurusahan. Ako ang magtuturo sa'yo ng leksyon na dapat mong matutunan. Baklang mahadera. Ay nako, wala akong oras sa inyo, no? Nakakaloka ka. Dahil sa takot na biglang naramdaman ni Barbie, ay tinalikuran na niya ang matandang babae at mabilis siyang naglakad palayo. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang may naramdaman siyang dumikit sa kanyang likod. Tila may maliit na kuko na bumaon sa balat niya at napangiwi siya sa sakit. Nataranta si Barbie. Pilit niyang inabot ang bagay na nasa kanyang likod. Ay, ano ba yan? Ano yung dumikit sa likod ko? Ay, help me! Help me, please! Pinagtinginan lang si Barbie ng mga tao habang para na siyang sumasayaw sa pagkataranta. Nang tignan niya ang kinaroroonan ng matandang babae, ay wala na ito roon. Nagkaroon siya ng hinala na ang matanda ang naglagay ng kung ano sa kanyang likod. Akala mo ay kasali sa triathlon na tumakbo si Barbie papalik sa salon niya. Pagdating niya roon, ay agad na bumungad sa kanya si Panying na may hawak na isang plastik ng lumpiang gulay. "Oh Barbie,
Saan ka ba galing? Sorry kung natagalan ako ha. Sarado na kasing tindahan ni Aling Beverly, kaya naghanap pa ako ng lumpiang gulay mo. Ay nako, mamaya na nga yung lumpiang gulay na yan. Tanggalin mo muna yung nasa likod ko, bilisan mo, Panying! Hinubad ni Barbie ang kanyang damit, saka tumalikod kay Panying. Maging sina Aida, Lorna at Fe ay natataranta na rin. Narinig ni Barbie ang pagsinghap ni Panying, kaya mas lalo siyang kinabahan. Panying, ano ba? Tanggalin mo na nasa likod ko, sige na, bilisan mo! Diyos ko, Barbie, may tuko ka sa likod mo. Ano ka mo? Tuko? At paano magkakaroon ng tuko dyan? Hindi na niya hinintay ang sagot ni Panying. Tumapat siya sa malaking salamin at bahagyang tumalikod. Nagimbal si Barbie nang makita niya ang isang halos 1.5 dangkal na tuko na nakakapit sa kanyang likod. Pulang-pula ang mga mata nun na lalong nagbigay ng takot sa kanya. Diyos ko po! May tuko nga, Panying! Alisin mo yan! Sandali lang, Barbie! Huwag kang malikot! Hindi ko matanggal eh! Pinilit ni Barbie na kumalma. Halos maihina siya sa sobrang takot. Sinubukang alisin ni Panying ang tuko, ngunit hindi nito magawa. Grabe! Kapit na kapit ang tuko sa likod mo! Para na siyang nakadikit sa balat mo, Barbie! Gumawa ka ng paraan, Panying, please! Tanggalin mo sa likod ko ang tuko na yan! Sandaling nawala si Panying. Nang bumalik ito, ay may dala na itong itak. Nang hilakbot si Barbie. Panying, ano ba? Ibaba mo nga ang itak na yan! Huwag mo akong tatagain! Gaga ka! Tatagain ko yung tuko sa likod mo. Kapag namatay na yan, siguradong kusa na yung bibitaw. Hindi ka talaga nag-iisip, no? Kapag tinaga mo yan, pati ako ay matataga mo. Ipinatong ni Panying ang itak sa lamesa at muling lumapit kay Barbie. Matama nitong tinignan ng tuko, habang si Barbie ay naiiyak na dahil sa takot. Halos ayaw niya nang tignan ng tuko mula sa salamin dahil pakiramdam niya ay nakatingin yun sa kanya ng masama. Ano ba? Bakit hindi ka pa rin kumikilos dyan, Panying? Gumawa ka ng paraan, sige na, bilisan mo para maalis na ang tuko sa likod ko. Barbie, sa tingin ko hindi ko kayang tanggalin ang tuko na to. Yung balat niya at balat mo, parang nagdikit sila eh. What? At paano naman nangyari yon? Mga kukulang niya nakadikit sa balat ko, kaya alisin mo na, sige na. Parang awa mo na, Panying. Barbie, ano ba, nagsasabi ako ng totoo sa'yo? Nakadikit talaga yung tuko sa mismong balat mo. Naglakas loob si Barbie na mas lumapit sa salamin. Tinignan niya ng maigi ang pagkakadikit ng tuko sa likod niya at doon nga niya napagtanto na nagsasabi ng totoo si Panying. Nanghihinang napaupo sa sahig si Barbie. OMG! Paano na to? Anong gagawin ko? Hindi pwedeng forever na may tuko sa likod ko, ano ah? Sigurado ako, yung matandang yun na may gawa nito sa akin, siguro isa siyang mangkukulam. Ano ka mo, Barbie? Sinong matanda? Yung pulubi kanina doon sa labas. Hindi ko lang siya binigyan ng gusto niya eh. Ginawa niya na to sa akin. Samahan mo ako, Panying, dali. Hahanapin natin ang matandang yon at baka siya lang ang nakakaalam kung paano to matatanggal. Mabilis na tumayo si Barbie. Lumabas siya ng salon habang nakasunod naman sa kanya si Panying. Binalikan niya ang lugar kung saan niya nakita ang matandang babae, pero wala na ito roon. Hinanap nila ni Panying ang matanda sa paligid, pero bigo silang makita ito. Kinagabihan, hanggang sa makauwi na sina Barbie at Panying sa bahay, ay nasa likod pa rin ni Barbie ang tuko. Wala na siyang sakit na nararamdaman, ngunit ramdam pa rin niya ang bigat ng tuko sa kanyang likod. Nanghihina siyang napaupo sa sofa. Maghapon siyang nag-hysterical, kaya pakiramdam niya ay tinakasan na siya ng lakas. Kumusta ka na, Barbie? Talagang kinumusta mo pa ako, ha? Sa tingin mo ba ay okay ako? Ikaw kaya ang dikit ng tuko na hindi maalis? Magiging okay ka ba? Ikaw naman, nagtatanong lang naman ako eh. Ang init na kagad ng ulo mo. Eh sino ba kasi yung matandang sinasabi mong may gawa niyan sa'yo? Hindi ko siya kilala.
pulubi nga, di ba? Basta ang dumi-dumi niya at ang baho-baho niya. Tapos nung hinawakan niya ako, nandiri ako sa kanya. Itinulak ko siya, tapos doon na siya nagsabi ng kung ano-ano, gaya ng parurusahan daw niya ako. Naku, ano ba yan? Sa tingin ko talaga, mangkukulam ang matandang yon. Kinukulam niya ako, Panyeng. Hayaan mo, Barbie. Bukas ay hahanapin ko ang matandang sinasabi mo. Iilan lang naman siguro ang matandang pulubi na babae. Sa ngayon ay magpahinga ka na lang muna, ha? Hindi ako makakatulog habang may tuko sa likod ko. Aba, magtiis ka muna, Barbie. Sige na, matutulog na rin ako. Good night. Anong good night? Tulungan mo muna akong alisin tong tuko. Naglakad si Panying patungo sa kwarto nito na para bang hindi nito narinig ang sinabi ni Barbie. Nang isarado na nito ang pinto, ay naiinis na sumigaw si Barbie na parang nawawala na siya sa sariling katinuan. Wala nang nagawa si Barbie kundi ang pumasok sa kanyang kwarto. Pagkasarado niya ng pinto ay sumandal siya roon at doon niya ibinuhos ang kanyang luha. Ginaya niya ang mga ginagawa ng mga artista sa telenovela kapag umiiyak. Marahan siyang dumausdos pababa habang nakasandal sa pinto, ngunit napangiwi siya at napasipol nang may naramdaman siyang masakit sa kanyang likod na naging dahilan ng mas malakas niyang pag-iyak. Aray ko po! Nasa lubsob ang likod ko, ano ba yan? Kamalas-malasa naman ito eh. Lumayo si Barbie sa pinto at padapa siyang humiga sa kama. Isinubsob niya ang muka sa unan at doon niya ipinagpatuloy ang kanyang pag-iyak. Hanggang sa hindi niya na namalayan na nakatulog na pala siya. Sa gitna ng pagtulog ni Barbie ay bigla siyang nagising. Tagaktak ang pawis sa buo niyang katawan. Init na init siya na para bang nasa loob siya ng pugon. Inalis niya ang kumot na nakabalot sa kanya. Tumayo siya at itinodo niya ang electric pan. Tumapat siya roon pero tila mas lalong tumindi ang init na kanyang nararamdaman. Diyos ko, ano ba ito? Bakit sobrang init? Para akong sinisilaban. Binuksan ni Barbie ang bintana upang pumasok ang hangin. Sandali niyang nakita ang bilog na buwan sa kalangitan. Hinubad na rin niya ang kanyang blouse, pero kahit katiting ay hindi nun nabawasan ang init ng kanyang katawan. Lumabas si Barbie ng kwarto. Nagtungo siya sa kusina at binuksan niya ang refrigerator. Kumuha siya doon ng tubig na nakalagay sa bote ng soft drinks at dire-diretsong ininom yun. Hindi pa siya nakontento at kumuha pa siya ng isa pang bote at ibinuhos niya yon sa kanyang sarili. Diyos ko, Lord, ang init pa rin. Ay, ano ba nangyayari? Free trial na po ba to sa impyerno? Lumingalinga siya sa paligid hanggang sa nakita niya ang pinto ng banyo. Walang pagdadalawang isip na tumakbo siya papunta roon. Pagpasok niya ng banyo ay agad niyang binuksan ang gripo. Kinuha niya ang tabo at paulit-ulit niyang binuhusan ng tubig ang sarili. Habang nagbubuhos ng tubig, ay biglang nabitiwan ni Barbie ang tabo nang mapansin niyang nag-iiba ang kulay ng kanyang kamay. Naging kulay abo yun na may kasamang batik na itim. Impit siyang napasigaw nang naramdaman niya ang labis na pananakit ng kanyang likod na parang pinupunit ang kanyang laman. Pakiramdam niya ay mas lalong humihigpit ang pagkapit ng tuko sa kanyang likod. Napahawak si Barbie sa gilid ng lababo habang sa harapan niya ay merong salamin. Nang tignan niya ang mga kamay niya ay hindi na yon kamay ng isang tao, kundi kamay na yon ng katulad sa tuko. Meron siyang matutulis na mga kuko na kulay itim. Ang kulay abo ay mabilis na kumalat sa kanyang buong katawan hanggang maging ang mukha niya ay sinakop na nun. Nang hilakbot siya, ng pagtingin niya sa salamin ay unti-unting humaba ang kanyang nguso. Maging ang mga mata niya ay lumalaki at naghugis bilog hanggang sa nalagas na ang mga buhok niya sa buong katawan. Kasabay ng lahat ng yon ay ang pagtubo ng mahabang buntot sa kanyang puwitan. Sa isang iglap ay naging isang taong tuko si Barbie. Nang hilakbot siya nang makita ang sariling refleksyon sa salamin,
Hindi niya mapigilan ang paglabas ng mahaba niyang dila na parang meron yung sariling buhay. Dahil sa labis na pagkagimbal ay hindi na nagawang makasigaw ni Barbie. Nanlabo ang kanyang paningin at walang malay siyang bumagsak sa malamig na sahig ng banyo. Pagsapit ng umaga, biglang nagising si Barbie nang biglang bumukas ang pinto ng banyo at nakita niya si Panying na pumasok. Nagulat si Panying nang makita siyang nakahando sa isa sahig. Kinabahan si Barbie dahil inisip niya na kaya ganun ang reaksyon ni Panying dahil nakita siya nito na nasa anyo na isang taong tuko. Huwag mo akong tingnan! Huwag mo akong tingnan, Panying! Parang awa mo na! Alam ko! Nakakatakot ako! Ano ka mo? Hindi ka nakakatakot, Barbie. Nakakatawa ka. Anong sininghot mo at naisipan mong matulog dito sa banyo? Pambihira ka, oo. Napamaang si Barbie. Tinignan niya ang kanyang mga kamay. Bumalik na yon sa normal. Mabilis siyang tumayo at tumingin sa salamin. Hinawakan niya ang kanyang muka at hindi siya makapaniwala na tao na siya ulit. Ala! Hindi na ako tuko! Ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Paano ka naman magiging tuko? Tao ka. Ha? Wala. Huwag mong intindihin ang sinabi ko. Teka, nakapagluto ka na ba ng almusal? Hindi pa, kakagising ko lang. Magbabanyo sana ako, kaya lang nandito ka pala. Magluto ka na muna, bilisan mo. Itinulak ni Barbie si Panying palabas ng banyo at isinarado niya ang pinto. Hindi makapaniwalang humarap muli si Barbie sa salamin. Tinignan niya ng maayos ang sarili niya roon upang makasiguro na wala na siyang bakas ng pagiging taong tuko. Bumalik sa isip niya ang nangyari kagabi. Natawa siya nang mapagtanto niya na imposibleng maging isang taong tuko siya, kaya inisip na lang niya na isang masamang panaginip lamang ang lahat. Matapos ang almusal, ay hindi na muna dumiretso sina Barbie at Panying sa parlor. Pagkos ay hinanap nila ang matandang babae na pinaghihinalaan nila na siyang may kagagawan kung bakit may isang tuko na nakadikit sa likod ni Barbie na hindi natatanggal. Ngunit inabot na sila ng tanghali ay bigo pa rin silang makita ang matanda. Tumambay muna sila sa isang upuan na nasa tabi ng kalsada para magpahinga. Barbie, parang wala naman dito yung matandang yun. Ang dami na natin pinagtanungan pero walang nakakakilala sa kanya. Siguro nga ay dayo lang yun dito sa San Roque. Pero hindi tayo hihinto hanggat hindi natin siya nakikita. Malakas ang pakiramdam ko na nandito pa rin siya. Bakit kasi hindi mo nalang tanggapin na habang buhay nang nasa likod mong tukong yan? Ay Diyos ko ha, kung inipat ko kaya to sa'yo, sa kakasalanan mo to Kung bumalik ka sana kagad nung araw na yon, hindi ako lalabas ng salon para hanapin ka. Di sana, hindi ako nakita na matandang yon, visit ka. Naiiling na napakamot si Panying sa likod ng ulo nito. Tignan mo nga naman. Ay, Diyos ko, nasisi pa nga. Sino ba nag-utos sa akin na magpabili ng lumpiang gulay? Hindi ba't ikaw? Kaya kung may dapat sisihin, walang iba kundi ikaw. Basta, ikaw may kasalanan nito, Panying. Sandali nga't naiihi ako. Saan ba may banyo dito? Ang layo pa ng salon. Sa sabog ng pantog ko Walang banyo dito. Doon ka na lang umihi sa kasukalan. Baka nga lang may engkantong manilip sa'yo ron. Che, dito ka lang ha. Hintayin mo ko. Huwag kang aalis. Mabilis na nagtungo si Barbie sa kasukalan na nasa likod nila. Medyo lumayo siya sapagkat nangamba siya na may taong makakita sa kanyang pag-ihi. Nang makakita siya ng makapal na halaman, ay pumwesto siya sa likod nun. Ibinaba niya ang kanyang palda at marahang umupo. Ngunit hindi pa man siya nakakaupo ng tuluyan nang magulat siya dahil biglang lumitaw sa harapan niya ang matandang babae na kanyang hinahanap. Umurong ang ihi ni Barbie. Isinuot niya ulit ang kanyang palda at galit na dinuro ang matandang babae. Hindi na niya inisip kung paano ito biglang napunta roon dahil ang nasa utak niya ay ang makausap ito. Finally! Nagpakita ka na rin sa akin, bruha ka. Anong ginawa mo sa akin, ha?
Bakit mo ako nilagyan ng tuko sa likod? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa iyo, Barbie? Ang sabi ko ay parurusahan kita. Yan na ang parusa ko sa iyo dahil ubod ng sama ang ugali mo. Sabi ko na nga ba, isa ka mang kukulam. Pati pangalan ko, alam mo? Stalker naman kukulam. Nagkakamali ka. Hindi ako isang magkukulam. Isa akong diwata. Umikot-ikot ang matandang babae at habang umiikot ito ay unti-unting nagbabago ang kasuotan nito. Naging isang napakagandang puting gown ang marumi nitong damit. Umayos ang buhok nito at ang tungkod nito ay mas naging mahaba at nabalutan yon ng mga puting maliliit na bulaklak. Tila nahilo ang matanda sa pag-ikot kaya natumba ito. Oh, loko. May pag-ikot-ikot ka pa kasing nalalaman eh. Yan tuloy ang napala mo. Tumayo ang matandang babae at nakangiting tumingin kay Barbie. Ito ang aking totoong anyo, Barbie. Hala, yan na po yon? Todo na yan? Nagbago lang naman ang damit at buhok mo, no? Pero yung mukha mo, ganun pa rin. Tapos sasabihin mo sa akin na isa kang diwata? Aba, sino maniniwala sa'yo? Ako si Madam Tuko. Ako ang diwata ng mga tuko. At wala akong pakialam kung hindi ka maniniwala sa akin. Pero yung nasa likod mo, totoo yan. At alam mo ba kung ano yan, Barbie? Hindi yan pangkaraniwan tuko lamang. Sa loob ng tuko na yan ay dariya ng isang mahiwagang mutya. Kaya ang tawag dyan ay mutya ng tuko. Kung sino man lang kakapitan yan, ay magiging isang taon tuko tuwing bilog ang buwan. Natigilan si Barbie. Bigla siyang nanlamig sa kanyang napagtanto. Kung ano ba ang nasa isip mo ay tama yan. Ang mutya ng tuko na nakakapit sa iyong likod at dahilan kung bakit ka naging taong tuko kagabi. Hindi ba't bilog ang buwan nung nakaraang gabi? Hindi. Hindi totoo yan. Panaginip lang ang lahat. Kung ayaw mong maniwala, hintayin mo ang sunod na pagbilog ng buwan para malaman mong nagsasabi ako ng totoo. Alam mo, sinubukan lang naman kita nung nagkita tayo. Pero imbis na pagpasensyahan mo ko, pinakitaan mo ko ng kasamaan mo ng ugali. Sinubaybayan din kita at nakita ko kung paano ka makitugo sa mga taong nakapalibot sa iyo. Masyadong masama ang iyong ugali. Wala kang pakikipagkapwa-tao. Kaya nararapat lamang sa iyo ang parusang yan. Nang sandaling yun ay tuluyan ng sumiksik sa isipan ni Barbie ang lahat. Natakot siya sa muli niyang paggaan yung taong tuko sa susunod na pagbilog ng buwan. Kaya kahit labag sa kanyang kalooban ay nagbait-baita na siya kay Madam Tuko. Lumapit siya rito at inakbayan ito. Madam Tuko, please naman no, alisin niyo na po itong mutya ng tuko sa likod ko, promise. Magiging mabait na po talaga ako. Magbabagong buhay na rin po ako. Gusto mo ba, gupitan pa kita sa salon ko? Libre lang. Pwede rin kitang i-manicure at pedicure. Tapos, kukulutin ko yung buhok mo. Para kasing mas bagay sa inyo ang kulot eh. Kulutin mo ang mukha mo. Hindi mo ko madadala sa ganyan, Barbie. Itinulak si Barbie ni Madam Tuko at umirap ito sa kanya. Ano ba yan? Ang init naman po agad ng ulo nyo. Okay, sige. Sigurado ako na may paraan para matanggal itong mutya ng tuko sa likod ko. May kailangan ba akong gawin? Siyempre meron. Ang kailangan mo lang ay gumawa ng isang kabutihan. At dapat bukal sa iyong kalooban ng kabutihan na yon, Barbie. Dahil hindi mo ko malilinlang, mararamdaman ko kung bukal o hindi ang kabutihan na iyong gagawin. Wait lang, ang hirap naman yan. Hindi ko na alam kung paano gumawa ng mabuti eh. Pwes, problema mo na yon at hindi ko na yon problema. At tandaan mo, iwasan mo ang magalit ng sobra.
Dahil isa rin yan sa magiging dahilan para maging taong tuko ka. Magsasalita pa sana si Barbie, ngunit biglang naglaho si Madam Tuko. Luminga siya sa paligid, pero bigo na siya itong makita. Madam Tuko! Madam Tuko! Nasaan ka na? Bumalik ka rito! Hindi pa tayo tapos mag-usap, ano ba yan? Madam Tuko! Napahinto si Barbie nang biglang dumating si Panying. May pagtataka sa muka na lumapit ito sa kanya. Hoy, Barbie! Sino yung Madam Tuko na tinatawag mo? Ha? Wala. Itong tuko sa likod ko. Binigyan ko na siya ng pangalan. Feeling ko kasi babae siya. Kaya Madam Tuko ang ipinangalan ko sa kanya, o di ba, bongga? Ayos din. Kung yan ang trip mo, sige lang. Pero ano ba bang ginawa mo rito? Sabi mo, iihi ka lang pero ang tagal-tagal mo. Akala ko nga, nilulun ka na rito ng malaking ahas eh. Oy, grabe siya, oh. Ang OA mo naman sa lulunukin ako ng malaking ahas. Diyos ko, tara na nga. Magpunta na tayo sa salon at baka kung ano na namang ginagawa doon ni na Aida, Lorna at Fe. Nagpatiuna na si Barbie sa paglabas sa kasukalan. Dire-diretso siyang naglakad papunta sa kanyang salon habang nakasunod naman sa kanya ang naguguluhang si Panying. Pagdating ni Barbie sa salon ay sumalubong sa kanya ang nagkalat na buhok sa sahig. Abalang-abala ang tatlo niyang parlorista sa pagkikwentuhan. Malakas na nagtatawanan ang tatlo at kulang na nga lang ay magiba ang buong salon sa lakas ng boses ng mga yon. Parang mga palakang naliligo sa ulan ang tatlong bakla. Dahil sa pinagdadaanan ay mabilis na uminit ang ulo ni Barbie. Ang gusto niya ay walang magiging masaya dahil napakalaki ng problema niya. Umusok ang ilong niya at nanlisik ang kanyang mga mata na parabang isa siyang demonyo. Tumahimik kayo! Ang iingay ninyo? Ang kalat-kalat ng salon, oh! Ang tatamad yung tatlo! Sinasayang niyong pinapasahod ko sa inyo! Mga wala kayong pakinabang! Mga inutil! Akala mo ay may mga bulating inasinan na natatarantang napatayo sina Aida, Lorna at Fe. Agad na kumuha ng walis ang mga ito at naglinis. Sko! Ang dami-dami ko ng problema, dumagdag pa kayong tatlo! Gusto niyo bang tanggalan ko kayo ng trabaho, ha? Hindi na nga kayo magaganda, ang tatamad niyo pa! Sa pagkakataon na yun ay dumating na rin si Panying na nagtataka sa galit ni Barbie. Barbie! Relax ka lang. Ano ba nangyari at galit na galit ka? Isa ka pa! Wala ka rin silbi! Kasalanan mo kung bakit may tuko sa likod ko hanggang ngayon na hindi pa rin maalis-alis. Kayong lahat ang may kasalanan ng pinagdadaanan ko ngayon. Mga punyeta kayo, ha! Barbie naman, kalma lang. Nasasabi mo lang yan kasi problemado ka. Natigilan si Barbie nang biglang humigpit ang pagkakakapit ng mutya ng tuko sa kanyang likod. Nakita niya na nagiging kulay abo ang kanyang kamay. Doon niya naalala ang sinabi ni Madam Tuko na kapag labis siyang nagagalit ay maaari pa rin siyang maging taong tuko. Kinabahan siya na baka makita ni na Panying ang pagbabagong anyo niya, kaya itinulak niya si Panying sabay takbo papunta sa kanyang opisina. Naglock siya roon at mas naramdaman niya ang pagbabagong nangyayari sa kanyang katawan. Mas lalo pa siyang nataranta nang magkakasunod na kumatok si Panying sa pinto. Barbie? Barbie, okay ka lang ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Barbie! Umalis ka nga dyan, Panying! Hindi kita kailangan! Alis dyan! Sa pagsigaw na yun ni Barbie ay biglang humaba ang kanyang nguso. Alam niya na kung patuloy siyang magagalit ay tuluyan na siyang magiging taong tuko at kapag nangyari yun ay hindi niya alam kung kailan siya babalik sa pagiging tao. Kailangan kong kumalma. Barbie, kumalma ka. Kalma. Hindi ka pwedeng maging taong tuko dito. Barbie, ano ba? Buksan mo tong pinto. Barbie! Panying, ayos lang ako. Huwag mo akong problemahin. Gusto ko lang mapag-isa kaya hayaan mo na lang ako. Sige na. Sigurado ka ba? Bigla ka na lang kasing pumasok dyan eh. Okay lang ako, Panying. Huwag ka na makulit. Sige na. O sige, basta kung may problema ka, magsabi ka lang ha.
Okay, salamat Panying. Isang pilit ng ngiti ang pinakawalan ni Barbie. Kinalma niya ang kanyang sarili. Ilang beses siyang huminga ng malalim. Hindi na ako galit. Mabait na ako. Kalmado na ako. Makalipas ang ilang sandali, ay nawala na ang kulay abo sa kanyang mga kamay. Maging ang nguso niya ay huminto na sa paghaba at bumalik na rin sa normal. Nang masiguro ni Barbie na kalmado na siya, ay nanghihina siyang napaupo. Ay, salamat. Paano ba ito? Hanggang kailan ba ako magiging ganito? Hanggang kailan ko masasapitin ang kalbaryong ito? Bakit sa dami ng taong pwedeng maparusahan ay ako pa? It's unfair. Muntik na siyang mapasigaw at mahulog sa kinauupuan nang biglang lumitaw si Madam Tuko sa kanyang harapan. Nakangiti ang matandang diwata na parabang napakasaya nito sa nangyayari sa kanya. Talagang tinatanong mo pa kung bakit kita pinarusahan? Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo ang ginawa mo sa akin? Hindi na kailangan, Madam Tuko. Para ka na kasing sirang plaka pag ganuan. Oo na, alam ko na ang ginawa ko sa iyo. Pero hindi ba pwedeng alisin mo na itong mutya ng tuko sa likod ko, Madam Tuko? Promise ko sa iyo, magiging mabait na talaga, Akes. Hindi na ako magagalit palagi. Hindi ganyan ang usapan natin, Barbie. Tandaan mo, kailangan mong gumawa ng isang malaking kabutihan sa iba para maalis ang mutya ng tuko sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, kikilos na kagad ako. Ang saba-saba kasi ng ugali mo. Tingnan mo nangyari sa iyo ngayon. Tumawa pa ang matandang babae. Grabe siya, oh. Pinagtawanan pa talaga ako. Matandang diwata na hindi mo kang diwata. Try mo kaya munang pagandahin yung mukha mo bago mo ako parusahan. Oh, nagagalit ka na naman. Sige ka, ikaw rin. Mamaya bigla ka na lamang maging taon tuko. Malakas na tumawa si Madam Tuko at kasunod nun ay naglaho na naman ito na parang bula. Naiwanan si Barbie na nanggagalaiti pero pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili. Buwisit na Madam Tuko na yon. Pero hindi dapat ako magpatalo sa sumpa niya. Kailangan ko na kagad kumilos para bumalik na sa normal ang buhay ko. Hindi ko na pwedeng hintayin ang susunod na pagbilog ng buwan. Ginamit ni Barbie ang mga oras niya sa pag-iisip ng kabutihan na pwede niyang gawin. At ang una niyang naisip ay ang baguhin ng kanyang pakikitungo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Maaliwalas ang muka na lumabas si Barbie ng kanyang opisina. Naabutan niya sina Aida, Lorna at Fe na abala sa isang babaeng customer. Nagpapalinis yun ng kuko sa paa habang nagpapagupit. Si Panying naman ay nasa couch habang hawak ang cellphone. Nakangiting lumapit si Barbie kina Aida, Lorna at Fe. Aida, Lorna at Fe, alam ko na napakasipag nyo at halos hindi na kayo nakakapagpahinga. Kaya ngayong araw ay hahayaan ko kayo na mag-day off. Mamasyal kayo, magpunta kayo dun sa bayan, manood kayo ng sine. Ako na ang bahala sa budget nyo. Hindi nagsalita ang tatlong bakla. Tinignan siya ng mga ito na para bang hindi naniniwala ang mga yon sa kanya. Oo na. Alam ko na nagtataka kayo kasi super bait ko ngayon. Pero gusto ko talagang bumawi sa inyo, mga neng. Sige na, ako nang bahala dito. Ako na ang tatapos ng trabaho niyo today. Inilabas ni Barbie ang wallet niya at binigyan niya ng pera ang tatlong bakla. Tuwang-tuwang tinanggap yun ng tatlo at agad na umalis. Si Barbie na ang nagpatuloy sa ginagawa ni na Aida, Lorna at Fe. Labag man yun sa kanyang kalooban ay ginawa na lamang niya dahil sa pagbabakasakaling bawiin na ni Madam Tuko ang sumpa nito sa kanya. Pagkatapos niyang gupitan ng babae at linisan ng kuko, ay umalis na ito. May pagtatakan lumapit si Panying kay Barbie. Di naman ito ang noo at leeg niya. Wala ka naman lagnat. Ano nangyayari sa'yo, Barbie? Bakit bigla kang bumait ngayon? Nababarang ka ba?
Alam mo kasi, Panying, na-realize ko kasi na napakasarap palang mabuhay bilang mabait na tao. Kaya simula ngayon, magiging mabait na ako sa lahat at kasama ka na roon. Duda ako sa sinasabi mong yan, Barbie. Parang hindi ka panipaniwala, parang out of this world. Siguro may pinaplano kang masama, no? Ano yun? Panying, ano ka ba? Hindi ba pwedeng naging mabait na talaga ako? Bakit ba ayaw mo maniwala? Grabe ka naman. Basta. Hindi ako naniniwala. Pumasok ka lang sa opisina mo tapos paglabas mo ganyan ka na. Huwag mong sabihin bumata ka. Adik ka na ngayon? Hoy, hindi ako adik, no? Ikaw talaga? Gusto mo bang mag-day off din ngayon? Bibigyan din kita ng budget para makapag-enjoy ka. Walang sabi-sabi na binigyan ni Barbie ng pera si Panying. Sa kabila ng duda ni Panying sa biglang pagbait ni Barbie, ay tinanggap pa rin nito ang pera at masaya itong umalis. Nang mag-isa na lang sa salon si Barbie, ay impit siyang napasigaw. Ang hirap, grabe. Ang hirap maging mabait, Diyos ko. Binigyan ko pa talaga ng pera ang mga bakulaw na yon. Madam Tuko, ano, nakita mo ba ang ginawa ko? Carry na ba yon? Pasado na ba? Biglang lumitaw si Madam Tuko. Nakaupo ito sa upuan kung saan umuupo ang mga taong nagpapagupit. Umikot ang upuan at humarap ito kay Barbie. Ano, Madam Tuko? Nakita mo naman siguro ang ginawa ko, di ba? Super bait ko na, oh. Pakiramdam ko nga ay pwede na akong maging anghel sa langit. Hindi anghel. Mas pwede kang maging plastic sa junk shop. Sobrang plastic ng ginawa mo. Hindi bukal sa iyong kalooban. Tandaan mo, Barbie. Nararamdaman ko kung totoo ang kabaitang ginagawa mo. Pero sa ipinakita mo kanina, hindi yun isang kabaitan dahil napipilitan ka lamang na gawin yon. Ano ba yan, Madam Tuko? Hindi ba pwedeng i-reconsider mo ang ginawa ko? At least, naging mabait ako, di ba? Grabe ka naman kasing mag-demand. Wala naman problema kung ayaw mong gawin ang sinasabi ko. Pero habang buhay ng nasa likod mo ang mutya ng tuko. Ay, ayoko naman ng ganun, Madam Tuko, no? Don't worry. Gagalingan ko na sa susunod. Hindi na ako magiging plastic, promise. Aasahan ko yan, Barbie. Tandaan mo, dapat ay bukal sa iyong puso ang kabutihang gagawin mo sa iyong kapwa. O siya, sige. Paalam na muna sa iyo. Bye-bye! Muling naglaho si Madam Tuko. Napasimangot si Barbie dahil hindi niya akalain na kaya talagang maramdaman ng matandang diwata kung totoo ang kabaitan na kanyang ginagawa o hindi. Nang mga sumunod na araw, ay walang ginawa si Barbie kundi ang mag-isip ng paraan kung paano siya makakagawa ng kabutihang bukal sa kanyang puso. Habang ginagawa niya yon, ay nahirapan naman siyang pigilan ang kanyang galit, lalo na kapag nasa salon siya. Hindi madali sa kanyang gawin yon, lalo na't naging parte na ng pang-araw-araw niyang buhay ang magalit. Pakiramdam niya ay mamamatay kagad siya kapag wala siyang taong napagalitan o kaya ay napahiya. Hanggang sa isang ideya ang naisip ni Barbie. Isang umaga ay nagpasama siya kay Panying sa isang grocery store sa bayan. Doon ay namili siya ng ilang sakong bigas, mga delata at instant noodles. Barbie, sandali lang. Bakit ba ang dami-dami mong pinamili? Pang-stock mo ba yan sa bahay? Di ba kaka-grocery ko lang nung nakaraang linggo? Hindi ito para sa atin, Panying. Para to sa mga mahihirap. Ipapamigay ko to sa kanila. Kasi gusto kong makatulong kahit papano. Tapos, ipagluluto ko rin sila ng masarap na sopas para mainitan naman ang kanilang kumakalam na sikmura. Seryoso ka ba, Barbie? Hindi ako sanay na ganyan ka. Ano kaya kung dali na kita sa simbahan? Baka sinasapian ka na ng masamang spiritu eh. Ano ka pa? Hindi ba pwedeng nagbago lang talaga ako? Ewan ko. Dudang-duda talaga ako sa bait-baita mo na yan. Hindi kaya epekto yan ng tukong nakadikit sa likod mo? Walang kinalaman ng tuko sa likod sa mga ginagawa ko ngayon, ano?
Marami lang talaga akong na-realize nito mga nakaraang araw. Pagod na akong maging masama, pagod na akong magsungit, pagod na akong magalit. Kaya magsasabog na lamang ako ng kabutihan at kagandahan dito sa mundong ibabaw. And I thank you. Yung kabutihan na isasabog mo, pwede pa. Pero yung kagandahan, aba, mukhang imposible yun, Barbie. Tumiim ang bagang ni Barbie sa sinabing yun ni Panying. Kahit na ano talagang pigil niya, ang wag magalit, ay hindi niya kaya, lalo na't sinasagad siya ni Panying. Hanggang sa tuluyan ng sumabog ang galit ni Barbie at walang babalang sinakal niya si Panying at napasandal ito sa estante ng mga sardinas. Aray, Barbie! Hindi ako makahinga! Biro lang! Alam mo, pinipilit ko na nga maging mabait eh. Pero yung bunganga mo talaga, pasmado! Ang dapat lang sa'yo ay sakalin hanggang sa mag-violet ka! Habang sakal ni Barbie si Panying ay napansin niya na unti-unting nagkukulay abo ang kanyang mga kamay. Mabilis niyang pinakawalan si Panying at tumalikod dito. Paulit-ulit siyang huminga ng malalim hanggang sa kumalma na siya. Sa muling pagtingin niya sa kanyang mga kamay ay normal na ulit yun. Barbie, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. At parang awa mo na. Huwag mo na akong gagalitin sa susunod ha. Bilisan na natin para makauwi na tayo. Itinuon na lang ni Barbie ang kanyang atensyon sa pagbili ng mga kailangan niya sa pagluluto ng sopas. Hindi na muna niya pinakinggan ang mga sinabi ni Panying dahil ayaw niyang muling magising ang galit sa kanya. Nang sumunod na araw ay maagang dumagsa ang mga taga San Roque sa covered court nang mabalitaan ng mga ito na mamimigay ng ayuda si Barbie. Sa harap ng entabladong may makukulay na kurtina at tarpaulin na may mukha ni Barbie ay nakahanay ang mga plastic bag na may nakalagay na 2 kilong bigas, delata at instant noodles. Si Panying ang abalang nag-aayos ng pila habang ang 3 parlorista na sina Aida, Lorna at Fe ang namimigay ng mga grocery. Sa bandang kanan ng court ay may isang lamesa kung saan naroon ang 3 malalaking kaldero ng mainit na sopas na si Barbie mismo ang nagluto. Siya ang namamahagi ng sopas sa mga tao. Kahit naiirita na siya dahil sa init ay pilit pa rin siyang ngumingiti. Makalipas ang ilang oras ay natapos na sila sa kanilang ginagawa. Naubos na ang mga grocery at kaunti na lamang ang natira sa sopas. Bahagyang nagulat si Barbie nang dumating si Kapitan Raul. Nakangiti itong lumapit sa kanya at kinamayan siya. Aba Barbie, maraming salamat sa ginawa mong ito. Napakalaking tulong nito sa mga tao dito sa San Roque. Pero sana isinama mo naman yung mukha ko sa tarpaulin. Alam mo na, malapit na kasi ang eleksyon. Aba bakit? May ambag ka ba dito, Kapitan? Joke lang po. Hayaan niyo po, sa susunod po ay ilalagay ko na po ang mukha niyo po sa tarpaulin po. Wala ka naman sigurong balak na kalabanin ako sa paparating na eleksyon, di ba? Ay, wala naman po, Kapitan. Trip ko lang po talagang makatulong sa mga tao gamit ang aking pera. Saka po naisip ko rin sa mga nangyayari po dito sa ating baryo ngayon, lalo na po ang pagpatay ng mga aswang, ay maganda na makaranas kahit papano ang mga tao ng kabutihan mula sa akin. Ipagpatuloy mo lang yan, Barbie. Natutuwa talaga ako sa pagbabago mo. O sige, ako'y mauuna na. Babalik na ako sa trabaho ko sa barangay. Matapos umalis ni Kapitan Raul, ay nakasimangot na lumapit si Panying kay Barbie. Anong sinabi sa'yo ni Kapitan? Ayon, bakit hindi ko raw sinama ang pagmumukha niya sa tarpaulin? Asa naman siya na ilalagay ko ang face niya doon, ano? Kahit piso, wala siyang inambag. Tara na nga, magligpit na tayo rito at gusto ko nang makauwi at makapagpahinga. Tinimulan na ni na Barbie ang pag-aayos ng mga gamit nila. Pinatawag niya si Panying ng jeep na siyang maghahatid sa kanila sa bahay. Nang makauwi na, ay agad na pumasok si Barbie sa kanyang kwarto para magpahinga. Agad niyang ibinagsak ang kanyang katawan sa kama at wala pang 1 minuto ay humihilik na siya ng malakas. Madilim na ang paligid nang magising si Barbie. Hindi niya akalain na magiging ganun kahaba ang tulog niya
dahil sa labis na pagod. Nakaramdam siya ng gutom kaya bumangon na siya. Pagbukas niya ng ilaw ay muntik na siyang mapasigaw nang makita niya si Madam Tuko na nakadikit sa kisame na parang totoong tuko. Bumitaw ito at nalaglag sa sahig. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanya. Diyos ko naman, Madam Tuko, nakakagulat ka naman. Talagang kailangan mo pang panindigan ang pagiging Madam Tuko mo at nakasabit ka sa kisame? Ano pa at naging diwata ko ng mga tuko, di ba? Pero nandito ako para sabihin natuwa ko sa ginawa mong pagtulong sa mga tao dito sa inyong lugar. Mahusay, Barbie. Mahusay! Ay, thank you naman po. Na-feel nyo naman siguro na genuine ang aking kabaitan ang gawin ko yon, o hindi ba? Siguro naman ay pwede nyo na pong alisin ang mutya ng tuko sa likod ko. Alam mo, sa totoo lang, kulang pa ang kabaitan yon, Barbie. Masyado yung madali. Ano? Kulang pa yon? Hindi mo ba alam kung magkano nagastos ko sa mga pinamigay ko? Tapos kahit hindi na ako nagluluto, 3 kaldero ng sopas ang niluto ko. Tapos sasabihin mo na kulang pa rin? Yan ang dahilan kung bakit hindi ko pa talaga aalisin ang mutya ng tuko sa'yo. Gumagawa ka ng kabutihan, pero nanunumbat ka. Hindi naman ako nanunumbat, Madam Tuko. Sinasabi ko lang ang mga hirap na ginawa ko. Basta, hindi pa rin sapat yon. Kaya tandaan mo, Barbie, kung gusto mong mawala na ang mutya ng tuko sa'yo, ay patuloy ka pa rin gumawa ng kabutihan. O siya, sige, paalam na ulit. Babo! Dali lang, wait, Madam Tuko! Ano ba yan? Nawala na naman siya. Biglang nawala si Madam Tuko at napapadyak sa labis na inis si Barbie. Ang buong akala kasi niya ay aalisin na ni Madam Tuko ang mutya sa kanyang likod matapos ang ginawa niya kanina. Akala niya ay makakalaya na siya sa sumpa nito at babalik na sa normal ang kanyang buhay. Mabilis na lumipas ang mga araw. Patuloy pa rin si Barbie sa paggawa ng kabutihan kahit labag yun sa kanyang kalooban. Kasabay ng lahat ng yun ay ang patuloy na pagsalakay ng mga aswang sa kanilang lugar. Isang umaga, habang naglalakad sila ni Panying papunta sa salon, ay ikinuwento sa kanya ni Panying na may pinatay na naman daw ang mga aswang nung isang gabi. Isang magandang babae na naman ang pinatay. Ngunit ang bagay na yun ay hindi na masyadong inisip ni Barbie dahil sa sarili niyang problema na dinadala niya ng mag-isa. Mas lalo pa siyang kinabahan at natakot dahil ilang araw na lamang ay sasapit na naman ang pagbilog ng buwan. Hanggang sa dumating na ang gabing kinatatakutan ni Barbie. Nang gabing yun ay bilog na bilog ang buwan. Hindi na siya nakatulog at pinapakiramdaman niya ang kanyang sarili. Pagsapit ng 11:00 ng gabi ay doon na nakaramdam ng matinding init ang katawan ni Barbie. Sa takot niya na magising si Panying habang nagbabagong anyo siya at makita siya nito ay tumakbo siya palabas ng bahay. Sa likod ng kanyang bahay ay pinakawalan niya ang isang napakalakas na sigaw. Kasunod nun ay ang pagbabago ng kanyang anyo hanggang sa tuluyan na siyang naging isang taong tuko. Diyos ko po! Ano ba itong itsura ko? Pagkapangit-pangit ko na, ay Madam Tuko. Kung may awa pang natitira dyan sa puso mo, alisin mo na itong sumpa na to sa akin, please. Diyos ko, Lord, ano ba ito? Napapitlag si Barbie nang makita niya mula sa salamin na bintana sa kusina ang pagbukas ng ilaw sa loob ng kanyang bahay. Kasunod noon ay narinig niya ang boses ni Panying. Barbie? Barbie, nasan ka? Bakit wala ka sa kwarto mo? Isa pa tong chararat na to sa problema ko. Ano ba yan? Ay, hindi niya ako pwedeng makita ngayon. Kailangan ko na munang lumayo dito. Natatarantang luminga si Barbie at nang makita niya ang mataas na talahiban sa likod ng bahay niya, ay doon siya tumakbo. Malalaki ang mga akbang niya dahil sa takot niyang makita ni Panying. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay nakarating siya sa bukana ng gubat. Kahit hindi pa niya napupuntahan ang lugar na yon,
ay mas pinili niyang pumasok sa gubat. Dito na nga muna ako sa forest. Mas ligtas ako rito, for sure. Wala naman tao nagpupunta rito ng ganitong oras eh. Naglakad-lakad si Barbie sa gitna ng madilim na gubat. Napansin niya na sa kabila ng kadiliman ay nagagawa niyang makakita ng malinaw. Maging ang pang-amoy at pandinig niya ay naging matalas din. Sa kanyang paglalakad ay bigla siyang napahinto nang makarinig siya ng yabag ng mga paa. Bahagya siyang nataranta at nagtago sa likod ng isang malaking puno. Sumilip siya mula roon at mas lalong namilog ang mga mata niya nang makita niya si Kapitan Raul na mag-isang naglalakad habang may dalang lampara. Hala, ano kayang ginagawa dito ni Kapitan Raul ng ganitong oras? I smell something fishy. Tahimik na sinundan ni Barbie si Kapitan Raul. Sa tuwing lilingon ng kapitan ay agad siyang tumatalon sa puno at kumakapit sa sanga. Hindi nagtagal ay huminto si Kapitan Raul habang si Barbie naman ay nasa itaas pa rin ng puno. Mula roon ay nakita niyang nilapitan ang kapitan ng 2 aswang. Pero imbis na atakihin si Kapitan Raul ng mga aswang ay yumukod pa ang mga yun dito. Sa isang kisap mata ay nagbago ang anyo ni Kapitan Raul. Naging aswang na rin ito, gaya ng 2. Labis na nagimbal si Barbie sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na ang kapitan na naglilingkod sa kanilang lugar ay isa palang kampon ng kadiliman. Sinasabi ko na nga ba? Kaya mabigat ang loob ko kay Kapitan Raul. May itinatago siyang sikreto. Hayop ka, Kapitan, demonyo ka. Ikaw pala ang pumapatay sa mga tao. May padrama-drama ka pa na concern ka sa amin. Sira ulo ka. Nang magsalita si Kapitan Raul sa 2 aswang, ay nakinig ng mabuti si Barbie. Kailangan bilisan na natin ang pagpatay sa magaganda sa San Roque. Kailangan ay maubos na natin silang lahat. Naiirita ako sa kanila at ang sakit nila sa mata. Walang ibang dapat matirang maganda sa lugar na to, kundi tanging ako lamang. Napasinghap si Barbie sa sinabing yun ni Kapitan Raul. Ay! OMG! Becky rin pala si Kapitan Raul. Ibig sabihin, kasapi din siya sa federasyon namin. Makinig kayo. Bukas ng gabi, magkakaroon tayo ng malaking pagsalakay sa San Roque. Dapat ay marami tayong magagandang mapatay. At ang gusto kong unahin natin ay ang nagmamay-ari na nag-iisang salon dito sa San Roque. Walang iba, kundi si Barbie. Sabi ko na nga ba't maganda ako? Kaya gusto kong patay ng mga aswang na ito eh. Hindi dahil sa maganda siya, pero dahil siya ang nagpapaganda lalo sa mga babae dito sa San Roque. Kulang na lang ay bumuga ng apoy si Barbie dahil sa galit nang marinig ang dahilan ni Kapitan Raul kung bakit siya nais patayin ng mga ito. Hindi nagtagal doon si Kapitan Raul at ang 2 aswang. Matapos ang pag-uusap ay mabilis na nawala sa paningin ni Barbie ang mga yon. Sakalang bumaba si Barbie sa puno. Walang yang kapitang yon? Humanda talaga siya sa akin. Isisiwalat ko sa lahat ang sikreto niya. Sasabihin ko na isa siyang baklang aswang na naiinggit sa magaganda kaya pinapatay niya. Nagpalipas si Barbie ng oras sa gubat. Hinintay niya na bumalik siya sa pagiging tao. Nang bahagya ng sumisikat ang araw, ay doon na siya bumalik sa totoo niyang itsura. Nalaman niya na kapag may araw na, ay sakalang nawawala ang kanyang pagiging tuko. Kahit wala namang masyadong ginawa, ay pagod na naglakad si Barbie pabalik sa kanyang bahay. Pakiramdam niya ay nauubos ang lakas niya sa tuwing nagiging taong tuko siya. Pagpasok ni Barbie sa bahay niya ay nagulat siya nang makita si Panying na nasa sala. Nakaupo ito sa sofa. Agad itong tumayo nang makita siya at labis siyang nagulat nang lumapit ito sa kanya. Maigpit siyang niyakap ni Panying. Salamat at nakauwi ka na. Diyos ko, akala ko kung ano na nangyari sa'yo, Barbie. Hinanap kita kagabi pero hindi talaga kita nakita. Akala ko nabiktima ka na ng aswang eh. Sandaling natigilan si Barbie. Alam niya
na dapat niyang itulak palayo si Panying dahil yun ang normal niyang ginagawa kapag napapadikit ito sa kanya. Ngunit iba ng sandaling yun. Naramdaman niya ang sinseridad ni Panying. Naramdaman niyang totoo ang pag-aalala nito para sa kanya. Noon lang may nagparamdam ng ganun kay Barbie, kaya hindi niya naiwasan ang maluwa. At bago pa siya tuluyang maiyak, ay marahan niyang tinapik si Panying sa likod. Tila nahihiyang humiwalay si Panying kay Barbie. O ayan ha, talaga bang dapat na may pagyakap pa? Nako, pasensya ka na Barbie ha. Na-carried away lang ako eh. Pero teka, saan ka ba talaga galing? At magdamag kang wala. Nagising ako na nakabukas ang pinto ng kwarto mo. Pagsilip ko dun, wala ka naman. Nagpahangin lang ako, naglakad-lakad. Sa panahon na to, maglalakad-lakad ka sa gabi? Pambihira ka naman. Paano kung may aswang ka makasalubong? Akala ko ba ang sabi mo hindi ako bibiktimahin ng mga aswang kasi hindi naman ako maganda? O sige na, magpapahinga at matutulog na muna ako. Mamayang hapon na lang ako pupunta sa salon. Ikaw na muna ang bahala ron, Panying ha. Naglakad na si Barbie papunta sa kanyang kwarto. Pagkahiga niya, ay naalala niya ang sinabi ni Kapitan Raul sa gubat na mamayang gabi ay sasalakay ito sa San Roque. Kinabahan siya sapagkat alam niya na kung wala siyang gagawin ay maraming mamamatay sa kanilang lugar. Naging mahaba ang tulog ni Barbie ng araw na yon. Hapon na nang magising siya. Bumangon siya agad at mag-isang kumain. Matapos yun ay naligo na siya at nagbihis. Maya-maya ay nasa salon na siya. Medyo marami silang customer ng mga oras na yon, kaya tumulong na siya kina Aida, Lorna at Fe. Sa kabila ng pagiging abala ni Barbie ay hindi nawala sa dibdib niya ang takot, lalo na nang sumapit ang dilim. Nangamba siya na anumang oras ay sasalakay na ang 3 aswang sa kanilang lugar sa pamumuno ni Kapitan Raul. 9:00 na ng gabi nang matapos ang huling customer nila Barbie. Naglagay na siya ng close sign sa pinto para wala ng taong pumasok. Nagtulong-tulong na sila sa paglilinis at pag-aayos ng mga gamit sa loob ng salon. Habang nagpupunas ng salamin si Barbie, ay lumapit sa kanya si Panying. Napapansin ko na parang kanina ka pabalisa, Barbie. Ano ba yun? May problema ka ba? Itatanong mo pa talaga? Itong tuko sa likod ko ang problema ko, Panying. Hanggang ngayon hindi pa rin naaalis. Ang ibig kong sabihin, bukod dyan sa tuko na nasa likod mo. Ano bang problema? Magsasalita pa sana si Barbie nang biglang bumukas ang pinto ng salon. Akala niya ay may customer, pero laking gulat nilang lahat nang magkakasunod na pumasok doon ang 3 aswang. Nagsisisigaw sina Aida, Lorna at Fe, habang si Panying ay tumayo sa harapan ni Barbie para protektahan siya. Nandito kami para patayin ka, Barbie. Nararapat lang na magwakas na ang buhay mong bakla ka. Kilala kita. Alam kong ikaw si Kapitan Raul. Isa kang baklang aswang na inggitera sa magaganda dito sa San Roque. Barbie, ano ba sinasabi mo? Paanong si Kapitan Raul yan? Basta. Nakita ko siyang nag-anyong aswang sa gubat nung nakaraang gabi. Mukhang wala na akong maitatago sa'yo, Barbie. Pero dinagdagan mo lang ang dahilan ko para patayin ka. At idadamay ko na rin lahat ng taong nandito. Mga alagad kong baklang aswang! Patayin ang mga taong yan! Muli silang nagsisisigaw nang sumugod ang 2 aswang sa kanila. Mabilis silang tumakbo papunta sa opisina ni Barbie at doon sila nagkulong. Takot na sumiksik sa isang sulok sina Aida, Lorna at Fe, habang sina Barbie at Panying naman ay nakasandal sa pinto dahil pilit yung binubuksan ng mga aswang. Barbie! Ano to? Anong gagawin natin? Napakalakas nila! Baka mamatay tayo dito! Hindi ako papayag na mamatay tayo sa mga baklang aswang na yan, ano? Kailangan natin mag-isip ng paraan. Anong paraan ang sinasabi mo? Hindi magtatagal makakapasok na sila rito. Yari na tayo.
Sa kabila ng pagkataranta, ay pinagana ni Barbie ang kanyang isip hanggang isang ideya ang pumasok sa kanyang utak. Panying, galitin mo ko, sige na! Bilisan mo! Magsabi ka ng mga salitang magagalit ako ng bonggang-bongga! Dali! Ha? Ano ba pinagsasasabi mo? Ngayon mo pa talagang gustong magalit ka habang nasa bingi tayo ng kamatayan? Pambihira ka naman, Barbie, oo. Basta sige na, sundin mo na lang ako kahit ano sabihin mo sa akin, yung magagalit ako. Naguguluhan man, ay sinunod na lang ni Panying si Barbie. Barbie, ang pangit ng ugali mo, kagaya ng mukha mo. Sali ka ng sali sa beauty contest kahit wala ka namang beauty. Ano ba? Yung mas matindi pa. Teka. Yun, ang baho ng hininga mo sa umaga. May-ari ka ng salon, pero lahat ng buhok mo, patay. Todo mo na ba yan? Itodo mo pa, Panying, ano ba? Galitin mo pa ako. Wala kang jowa. At kahit kailan, hindi ka magkakaroon ng jowa. Wala magkakagusto sa'yo kasi napakasama ng ugali mo. Habang buhay kang mag-isa, Barbie, walang magmamahal sa'yo. Tila may nabuong napakalakas na bagyo sa mukha ni Barbie. Personal sa kanya ang huling sinabi ni Panying dahil kahit kailan ay hindi pa siya nagkakaroon ng nobyo. Malakas niyang itinulak si Panying at doon na niya naramdaman ang labis na galit. Sa isang iglap ay naging taong tuko si Barbie. Labis na naging bala mga kasama niya sa silid na yun. Hep! Alam kong natatakot kayo sa anyo ko ngayon, pero huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa mga aswang. Matapang na binuksan ni Barbie ang pinto at sinipa niya ang isang aswang na nasa harapan niya. Sa lakas ng sipa niya ay lumipad yon sa mismong salon kung saan naroon ang dalawang aswang. Gulat na gulat ang aswang na si Kapitan Raul nang makita siya. Sino ka? Anong klase kang nilalang? Hindi mo ba ako nakikilala? Ako to, si Barbie, ang baklang tuko. Parehas lang pala tayong may sikreto. Bakit hindi tayo magsanib puwersa? Hoy! Ano ka siniswerte? Hindi ako kakampi sa kagaya mong mamamatay tao, no? Baklang aswang! Madali naman akong kausap. Mga alagad, patayin niyo ang baklang tuko na yan! Isa sa mga aswang ay agad na sumugod kay Barbie. Tumalon ito papunta sa kanya, pero tumalon din si Barbie at sinalubong ito. Sinunggaban niya ito at napasadsad sila sa sahig. Gamit ang matutulis niyang ngipin, ay kinagat niya sa leeg ang aswang. Sumirit ang masaganang dugo ng aswang habang nangingisay. Sinunggaban si Barbie ng isa pang aswang mula sa kanyang likuran. Malakas niyang siniko sa muka ang aswang at hinampas niya ito ng kanyang mahaba at matigas na buntot. Lumipad ang aswang. Tumama ito sa salamin. Nabasag ang salamin at kumalat ang bubog sa sahig. Mabilis na nilapitan ni Barbie ang aswang. Kinuha niya ang isang malaking bubog at isinaksak niya yon sa leeg ng aswang. Matapang na humarap si Barbie kay Kapitan Raul. Hayop kang bakla ka! Pinatay mo ang mga alagad ko! Dadalawa na nga lang ang mga yan! Ha! Dapat lang sa kanila yan. At ikaw na ang isusunod ko sa kanila. Galit na sumugod si Kapitan kay Barbie. Nagawa niyang sanggahin ang dalawang magkakasunod nitong suntok. Ngunit hindi niya naiwasan ang pagtama ng matatalim nitong kuko sa tagiliran niya. Napaatras siya habang hawak ang sugat. Ano, Barbie? Lalaban ka pa ba? O babawi na? Aba, may paganyang-ganyang ka pa, ha? Hindi ako pinalaki ng sex bomb para bumawi, no? Si Barbie naman ang sumugod, ngunit bago pa siya makalapit kay Kapitan Raul, ay nahawakan na nito ang leeg niya. Ubod lakas siya nitong ibinalibag sa sahig. Tumalon ang aswang at umibabaw kay Barbie. Hinawakan nito ang magkabilaan niyang kamay, habang ang mukha nito ay unti-unting lumalapit sa mukha niya. Ano ka ngayon? Katapusan mo na! Baklang tukwa! Mabilis ang paghinga ni Barbie habang ang mukha ng aswang ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa kanya.
Ang laway nito ay tumutulo sa kanyang pisngi. Pilit siyang nagpumiglas, ngunit sadyang maigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang mga kamay. Ang buong akala ni Barbie ay katapusan niya na, ngunit biglang lumabas si Panying kasama sina Aida, Lorna at Fe mula sa opisina. May dalang gunting ang mga ito at sabay-sabay na sinaksak ng mga ito ang likod ni Kapitan Raul. Malakas na napasigaw si Kapitan Raul dahil sa labis na sakit. Sinamantala ni Barbie ang pagkakataon na nabitiwan ng aswang ang mga kamay niya. Kinalmot niya sa leeg si Kapitan Raul. Lumikha yun ng malalim na sugat. Hindi makapaniwalang hinawakan ni Kapitan Raul ang malalim nitong sugat sa leeg. Tila pinipigilan nito ang pag-agos ng dugo nito mula roon. Maraang tumayo si Barbie habang hindi inaalis ang tingin sa baklang aswang. Ikaw naman ang tatanungin ko, Kapitan Raul. Lalaban ka ba o babawi? Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ni Barbie. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas na meron siya sa kanyang buntot at buong puwersa niyang itinarak ang kanyang buntot sa tiyan ni Kapitan Raul. Paghugot niya ng kanyang buntot ay walang buhay na bumagsak si Kapitan Raul sa sahig. Patay ang baklang aswang. Malakas na nagpalakpakan sina Aida, Lorna at Fe nang sa wakas ay patay na ang tatlong aswang na muntik ng kumitil sa kanilang mga buhay. Habang tinitignan ni Barbie ang tatlong parlorista at si Panying, ay wala na ang takot ng mga ito sa kanya, hanggang sa kumalma na ang puso niya at bumalik na siya sa pagiging tao. Lumapit sina Panying kay Barbie. Barbie, may sugat ka sa tagiliran, oh. Ayos lang ako, Panying. Pero, hindi ba kayo natatakot sa akin? Nalaman nyo na ang sikreto ko na isa akong taong tuko ay baklang tuko pala. Pasensya ka na kung natakot kami sa'yo kanina, pero naisip namin na hindi kami dapat matakot sa'yo. Oo, masama ang ugali mo, pero alam namin na sa puso mo ay mahalaga kami sa'yo. Pero bakit ka ba nagiging taong tuko? Detalyadong ipinaliwanag ni Barbie ang lahat kina Panying. Matapos niyang magsalita ay alam niyang naunawaan na ng mga ito ang dahilan kung bakit siya nagiging taong tuko. Sa gitna ng pag-uusap nila ay biglang lumitaw si Madam Tuko. Naalerto si Panying at takman susuntukin ito ang matandang diwata, pero agad itong pinigilan ni Barbie. Panying, ano ka ba? Huwag mo siyang sasaktan. Siya yung sinabi ko kanina na Madam Tuko. Ay, ganun ba? Naku, akala ko kasi may aswang na naman eh. Pasensya na po. Barbie, napakahusay ng iyong pinakita. Hindi ko akalain ang sumpang ipinataw ko sa iyo ay gagamitin mo sa kabayanihan. Dahil sa pagpaslang mo sa mga aswang, ay napalaya mo na ang inyong lugar sa takot at kamatayan. Kaya naman, dahil doon, babawiin ko na ang sumpa ko sa iyo. Simula ngayon, ay hindi ka na magiging taong tuko at mawawalan na rin ang mutya ng tuko sa iyong likod. Naku talaga po. Thank you po, Madam Tuko. Ang totoo po niyan hindi ko iniisip na mawawala na ang mutya ng tuko sa akin likod dahil sa ginawa ko. Talagang gusto ko lang pong labanan yung mga pangit na baklang aswang na yon. Kasi ayoko pong patayin nila mga kasama ko rito. Sana ay may natutunan ka sa nangyari sa iyo, Barbie. Sa ngayon, ay paalam na muna. Babu! Ikinumpas ni Madam Tuko ang tungkod nito at unti-unti itong naglaho. Kinapa ni Panying ang likod ni Barbie at masaya nitong sinabi na wala na roon ang tuko. Sa labis na kasiyahan nilang lahat ay nagyakap sila ng maigpit. Napakasaya ni Barbie ng mga sandaling yon sapagkat alam niya na sa kabila ng maraming hindi magandang nangyari ay may magaganda pa ring idinulot yon, gaya na lamang ng pagbabago ng kanyang puso at pakikitungo sa kanyang kapwa-tao. Simula noon ay nangako siya sa kanyang sarili
na tuluyan niya ng kakalimutan ang kanyang mapait na nakaraan at hindi niya na yun gagawing dahilan upang manakit ng damdamin ng iba.